A very blessed morning to each and every one of us. Alam po ba ninyo, kung meron man pong isa sa mga verses sa Bible na sinasabing magpalakasan po tayo ng mga kalooban po natin, ito ay walang iba kundi ang usapin tungkol sa rapture. Binanggit po ng Bible na magpalakasan tayo ng loob regarding these truths. So, ibig sabihin po niyan, kahit yung iba hindi naniniwala sa atin, kahit yung iba tinutuy at pinagtatawanan po tayo, ayos lang po yun, di ba? Basta importante po, nakalagay po sa Bible, mag-aliwan tayo regarding these truths, sapagkat ang mga truths na nakasulat po sa kanyang mga banal na salita, truly ay mangyayari po. Okay? Sabi po dito, sa 1 Thessalonians chapter 4, alam naman niyo ito yung ating ito po ang rapture verse, no? 1 Thessalonians chapter 4 verses 15 hanggang 18. Verses 15 hanggang 18, okay? Okay. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. Okay? For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord. Okay? Therefore, it is nasabi ko sa 18. Therefore, comfort one another with these words. So it's a very wonderful thing that we always talk about the rapture, even daily, sapagkat ang Bible po sa pamamagitan ni Pablo, syempre sa atin ay nagsasabi at nagwiwika na araw-araw mamuhay na tayo na as if the Lord will come to get us anytime. Okay? Yes, hindi nga po natin alam, but we can live daily as if today is the day. Di ba? Pwede tayong mabuhay na parang as if, ito na yung hinihintay nating araw. Hindi po ba? Na the Lord will surely get us in the rapture. Okay? At naniniwala po ako, makinig pong mabuti, naniniwala po ako na pakalapit na po talaga nito. Tandaan nyo, ang rapture of the church ay biglaan po. Biglaan po ang rapture of the church kung saan parang hindi mo inaasahan na ito ay darating, doon po darating ito ng biglaan. Biglaan ang rapture. Alam niyo sa Bible, ang mga binigyan ng Panginoon, especially sa Luke chapter 21, buong chapter, di ba? At saka dito po sa tinatawag na Matthew chapter 24, very popular po yan, no? Matthew chapter 24, very popular chapter regarding end times. Pero nakakalungkot yung iba, inaangkin nila ito sa church age. Hindi po yun para sa church age. Matthew 24 is para po sa tribulation yon. Wala na po ang church dito. Okay? Tandaan nyo, ang tribulation ginawa ng Diyos para sa mga Hudyo. Dahil ilang beses nilang nireject ang Panginoon, si Lord Jesus. Kaya para po sa kanila yan. At ang sa church ay ang rapture. Mystery. Kaya nga po ang Matthew 24, chapter 24, the whole of it, the whole chapter, ito po ay kumakatawan po sa tribulation. Nandun din po yung Great Tribulation. Okay? Ngayon, kung punong-puno na po tayo ng senyales ng second coming, kasi yung pong Matthew chapter 24, kumakatawan po yan sa second coming. Yung ending po niya, kung babasahin nyo, second coming na po yun eh. 'Di ba? Kung yung mga senyales na nakikita natin ngayon ay para sa second coming, ibig sabihin mas malapit na po ang rapture. It's just around the corner. Tingnan niyo po ha, UFOs. Hindi po ba? Then nagkaroon daw ng mga tawag dito, nagkaroon ng mga Ebola. Tapos ngayon meron pong mga heat wave. Bakit? Tanong ko po kayo, sa nagdaang mga dekada, nararanasan ba ng mundo itong mga ganito? I don't think so.
Hindi po nararanasan ng mundo ang mga ganitong bagay noong mga panahon na yon, no? At ang mga bagay po na nararanasan po natin ngayon ay sinasabi po nila, ito raw po ay parang parusa ng Diyos, puot ng Diyos. Well, darating po ang wrath of God, pero hindi pa po ngayon yon. Okay? Kasi nasa church age pa rin tayo. Makinig pong mabuti, damdamin nyo sana itong sabihin ko. Habang church age pa, nandyan ang puso ng Diyos para anyayahan ng lahat na makilala siya. Okay, hindi pa niya sinasara ang pinto. Tandaan po ninyo, nung si Noe, ginawa niya ang arko. Pinagtatawanan siya. Pero habang nakabukas yung arko, sana may mga taong nagbigay ng pandinig sa kanyang panawagan. Pero wala. Kaya nakalagay po doon sa Bible, sa Old Testament, ang naligtas lang 8 katao. Mga kaanak pa ni Noe. At dumami ang mundo, nandiyan na naman ang kasalanan. Hindi naman na-wipe out ang kasalanan. Nasa tao ang kasalanan. Hindi po ba? Ngayon, ang pinaka-ultimate, ito na po ang sinasabi ninyo, yung pinaka-puot ng Diyos ay mangyayari po sa tribulation. Yan na po yan. Tinanggal na po ng Lord Jesus ang church niya sa lupa sa pamamagitan ng isang event na kung tawagin ay the rapture of the church. At ngayon, papasok na po ang delubyo ng mga delubyo, ang Great Tribulation. Pero, kitang-kita po natin sa Bible, meron pong katibayan dito na binabanggit na 1 Thessalonians chapter 5, buuin na natin ha, verses 7 to 11. 7-11. Paborito ko 7-11. Okay, 1 Thessalonians chapter 5 verses 7 to 11. Okay, ito po ang Bible. For those who sleep, do their sleeping at night, and those who get drunk at night. But since we are of the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation. For God has not, ito na po, tingnan niyo yung 9, tingnan niyo yung 9. For God has not destined us for wrath. Again, sabi ko kanina, may darating po na wrath dito sa mundo. Wrath of God. Ito yung sa tribulation. Tingnan nyo naman ang sabi sa ating mga believers sa 9. For God has not destined us for wrath. Ang liwanag po niyan. But for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we will live together with Him. Therefore, encourage one another and build up one another just as you also are doing. Ang sabi niya kanina, magpalakasan tayo ng loob sa rapture. Di ba? At ngayon din dito, inulit na naman niya, magpalakasan ulit tayo ng loob regarding sa katotohanan na hindi na tayo hahatulan at hindi na tayo mag-a-undergo ng wrath of God. Again, uulitin ko, sabi kanina dun sa verse natin, nung sa rapture, magpalakasan kayo ng loob regarding sa mga salitang ito. Pero ngayon, inulit niya rito, therefore, encourage one another and build up one another. Build up one another by saying, hey, hindi mo na dadanasin ang wrath of God. Hindi ka nagbibigay ng false hope. Hindi ka nagbibigay ng false hope. Nagsasabi ka ng katotohanan dahil nakalagay po yan dito sa banal na aklat. Hindi tayo nagsisinungaling dahil nakasulat po yan sa Bible. Di po ba? Ang sinasabi natin ay katotohanan. Ang kasinungalingan po ay yung mga sinasabing ang mga believers daw ay mag-a-undergo pa raw ng tribulation para subukin daw ang mga believers. That's a lie. According sa mga binasa natin, ang liwanag po na kasinungalingan po yung sinasabi nilang mag-a-undergo daw ng tribulation ang mga believers. Ang liwanag po, hindi na po dahil mahal po tayo ng Lord Jesus. At iingatan niya tayo. At aalisin niya tayo rito. Tandaan po ninyo, Jesus alone knows kung kailan siya babalik sa rapture. At tandaan po natin yan. Pagdating niya rito, dadagitin niya na tayo. Alam niya yung oras ng pagbabalik niya, dadagitin na po niya tayo. Kasi, mahal niya tayo. Tayo po ang church niya. Alam ng Panginoon na mag-a-undergo ng matinding wrath of God o matinding kapighatian ng buong mundo. What makes you think na hindi niya aalisin ang kanyang church? Siyempre, pagmamahal ng Diyos sa atin, aalisin niya tayo dito.
para tayo ay pumasa Kanya forever. Thank you and God bless.